Ang ninuno. JD, kamusta order? Da? Ayun, di ba, nasabi ko, naka-promo ngayon ng Likha Clothing Line. Almost 70% off. So, ito yung mga di-deliver. Sobrang daming bumili. Yung iba dito, tagtatatlo pa yung kinuha. Medyo paubos na rin. Kaya, ito na lang yung natira sa kabila. Ito na lang. Yan, ito na lang. So, tatagal yung promo natin hanggang matapos yung taon. Then by next year, panibagong set tayo ng designs sa mga gustong humabol ng 70% off. Nariyan yung link ng Shopee sa comment section. Paunahan na lang kasi for sure, di pa kami nakakapag-check uli. May mga bagong orders. Di ko alam, baka mamaya ubos na to. Pero pag meron pa natira, orderin nyo na. Maraming salamat. Ano ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Leo. Taong 1980, probinsya ng Isabela. Buwan ng Abril, panahon ng tag-init sa probinsya. Kakarating lang ni Leo para pansamantalang manirahan sa baryo ng tiyahing si Tia Soledad. Nagkaroon siya ng kaalitan sa dating lugar. Nauwi ito sa malaking gulo at pagbabanta sa buhay. Para makaiwas sa posibleng karahasan, ipinadala muna siya ng mga magulang sa probinsya ng Isabela. Ipinakiusap siya kay Tia Soledad na doon muna manatili hanggang sa maging maayos ang sitwasyon at mahuli ang nakaaway na salarin sa maraming kaso ng pagpatay. Mahilig din magbasag ulo si Leo at idinadaan sa kamay ang batas, lalo na kapag nakikita niya ang pang-aabuso ng ibang tao. Ganito ang nangyari nang bugbugin niya ang nakaaway sa pagtatanggol sa kawawang matanda na kinikikila nito. Ay nako, sariwang hangin, bagong tanawin. Mukhang mahihirapan akong libangin ang sarili ko dito ah. Siguradong konti lang yung tao. Wika ni Leo habang pababa sa pampasaherong sasakyan. Leo, ikaw na ba yan? Ako ito, ang Tio Arnulfo mo. Mabuti naman at nakilala kita kaagad. Kamukhang kamukha mong tatay mo ha. Maligayang pagdating sa aming probinsya. Wika ng lalaking sumalubong sa kanya. Mano po, Tio? Marami nga pong nagsasabi na magkapareho kami ni tatay. Magandang lalaki. Alam mo na po, nasa lahi natin yan eh. Pero Tio, may pagkain po ba kayo? Kanina pa ako nagugutom eh. Ang sabi ni tatay, huwag akong kakain sa mga kainang madadaanan. Magtiis na lang daw ako hanggang sa makarating sa bahay nyo. Reklamo ng binata habang hinihimas ang tiyan. Tama naman ang tatay mo sa bilin niya. Hindi naman sa paglalahat pero minsan, may mga pampasaherong bumababa sa mga kainan na hindi na nakikita sa destinasyon nila. Marami kasing mga kawatan na nagpapanggap na pasahero nang bibiktima ng mga inosenteng biyahero. Tama ang bilin ng tatay mo. Pero huwag kang mag-alala. Naghahanda na ng makakain si Tia Soledad mo. Ang mabuti pa, halika na. Medyo malayong lakaran pa to ha. Ay sana, handa yung mga binti mo. Wika ni Tio Arnulfo. Akala ng binata biro lang ito. Pero totoong malayo ang lalakarin nila bago marating ang tahanan ng tiyahin. Walang sasakyan na kayang pumunta doon. Paglalakad lang talaga ang pwedeng gawin bago makarating sa itaas ng bundok. Tio, gaano pa po ba kalayo? Magdadalawang oras na tayong naglalakad ah. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Biro ng binata. Para kahit mapano mapawi man lang ang nararamdamang pagod at gutom.
Huwag kang mag-alala, masasanay ka din. Oo, malapit na tayo. Konting ahon na lang. Tugon ni Tio Arnulfo. Bago matapos ang paahon, 1 oras pa silang naglakad pababa ng kabundukan hanggang sa marating ang payak na baryo. Simple lang ang mga kabahayan pero magkakalayo. Sa lawak ng lupa, hindi nila kailangang magsiksikan. Ang bahay nila Tio Arnulfo at Tia Soledad ang nag-iisang solidong bahay na naroon. Gusto sanang magtanong ni Leo kung bakit sa dami ng napiling lugar, doon pa sa napakalayong baryo. Pero naisip niya na baka masamain lang ng tiyuhin ang sasabihin dahil lumaki na ito doon sa lugar. Soledad, nandito na ang pamangkin mo. Nakahanda na bang makakain? Mukhang gutom na ito sa mahabang lakad eh. Leo, doon ka sa kaliwang kwarto sa dulo nang hindi ka maabala sa gabi. Madalas maingay itong tiya mo dahil sa pananakit ng tiyan. Wika ni Tio Arnulfo. Doon lang nalaman ni Leo na 6 na buwan ng buntis si Tia Soledad. Ang haba ng biyahe mo na, ay huwag kang mag-alala. Hindi mo naman kailangan na araw-araw na pumunta sa bayan. May tindahan naman dito. Halos lahat ng kakailanganin natin nasa taniman na ng Tio Arnulfo mo. Ang mabuti pa, dalhin mo na yung mga gamit mo sa kwarto nang makakain na tayo. Wika ni Tia Soledad. Ito pa lang ang 3 beses na makita ang tiyahin dahil bihira lang siyang umuwi ng probinsya. Sige po, Tio. Pasok muna ako sa kwarto Bibilisan ko lang, gutom na talaga ako eh. Naihilo na nga ako, nanlalamig pa kanina. Tugon ni Leo. Nang matapos maayos ni Leo ang kwarto, lumabas na kagad ito dahil sa sarap ng amoy ng niluluto ng tiyahin. Kaso nga lang, sinabawan ito ng napakaraming luya. Medyo mahina si Leo sa maanghang. Pero dahil sa sarap ng pagkakaluto ng manok, hindi niya naalintana ang pagkain. Ito ba ang unang beses mong makakita ng putahe na tadtad ng luya? Ay nako Eho, masanay ka na. Simula nang nabuntis yang si Soledad, ganyan na ang niluluto. Sa dalas nga pakiramdam ko, pwede na akong maging mga awit sa ganda ng boses ko. Wika ni Tio Arnulfo. Ay nako Leo, wag mo nga pansinin yung tiyo mo. Mainam yan para sa kalusugan mo. At isa pa, medyo hirap ako sa pagtulog. Madalas din ang pagsakit ng tiyan ko kaya mainam ang luya. Alam mo na, pangtaboy sa mga hindi imbitadong bisita ng baryo. Ang mabuti pa mamaya na tayo mag-usap. Ubusin nyo na yan. Tugon ni Tia Soledad. Dahil sa narinig, napaisip si Leo kung sinong bisita ang sinasabi ng tiyahin. Ano namang kinalaman ng luya dito? Tia, sino ba tong mga bumibisita na ayaw nyong nandito sa bahay nyo? Kamag-anak po ba o kapitbahay? Tanong ni Leo. Mga aswang Leo. Yon ang ibig sabihin ni Tia Soledad mo. Nitong mga nakaraang gabi, napapadalas ang pagbisita ng tik-tik dito sa bahay. Kaya nga hindi ako nagpapagabi sa labas. Baka masilisihan ako ng aswang. Tugon ni Tio Arnulfo. Sinaway naman ito ng asawa at sinabing bakit kailangan sabihin kay Leo na unang araw pa lang sa baryo. Pero ayon sa tiyuhin, mas mainam nang maaga pa lang alam na ng pamangkin nang sa ganon makapag-ingat ito sa banta ng nilalang. Bagamat mahilig sa buntis ang mga aswang, hindi ito magdadalawang isip na lapain kung sinong tao nakaharap. Dagdag pa nito, hindi napapakiusapan ang mga aswang. Kilalang kumadrona at manggagamot ang tiyahin. Sa murang edad na 30 anyos,
Hindi na natatakot ang mga aswang na dumadalaw. Mas mabango ang mga sanggol na dinadala ng mga manggagamot at mga albularyo. Mas mataas ang antas na espiritual na kakayahan nito, kaya gustong-gustong kainin ng mga nilalang. Wika ni Tia Soledad. Palipat-lipat naman ang tingin si Leo. Nalilibang siya sa paksa ng kwentuhan. Pero hindi naman siya naniniwala sa ganitong nilalang. Sa isip pa ng binata, baka mapamahiin lang ang mga tao sa baryong iyon. Pagsapit ng hapon, naisipan ni Leo na maglakad sa baryo, tignan kung ano ang maaaring paglibangan. Pero narating na lang niya ang dulong baryo. Lumang ring lang na nakapako ang nakita niya. Nakumpara ni Leo ang dating lugar. Kapag ganitong oras maraming naglalaro na mga kabataan. Iba sa baryong iyon. Abala ang mga bata sa mga gawaing bahay tulad ng pagsisibak ng kahoy. Karamihan sa nakikita niya, mga batang may pasan na bagay sa balikat. Oh, nandito ka lang pala. Huwag ka masyadong lalayo sa baryo ha, lalo na sa ganitong oras. Alam kong medyo matatagalan bago ka masanay sa mga ugali ng tao dito. Pero para naman yan sa ikabubuti natin. Wika ni Tio Arnolfo. Niyaya na ito ng tiyuhin na bumalik ng tahanan. Malapit na ang takip silim. Hindi nila dapat hayaan ang tiyahin na mag-isa sa bahay. Tiya, anong ulam natin? Nagutom po ko uli. Wala po ba dito na mabibila ng tinapay, soft drinks? Tanong ni Leo. Ay nako, walang ganyan dito. Sanay sa kamote ang mga tao at saging na saba. Tuwing may selebrasyon lang nagtitinapay ang mga tao dito, Leo. Hayaan mo, kapag nagawi sa bayan magpapasabay tayo ng tinapay. Tugon ni Tia Soledad. Kinagabihan. Kasalukuyang nagsasara ng mga bintana at pintuan si Tio Arnulfo nang makarinig si Leo ng kakaibang huni na tila tumatawa. Ay nako, ang aga niyo namang bumisita. Ang mabuti pa, sa ibang baryo kayo mamasyal. Wala kayong mapapala dito. Wika ng tiyuhin na tila kinakausap kung ano man ang nasa labas. Nagtataka naman si Leo sa ginagawa ng tiyuhin. Wala talagang patawad tong mga aswang na to ah. Gabi-gabi na lang kung dumalaw. Wala man lang pahinga. Reklamo ni Tio Arnulfo. Tio, sino bang kinakausap mo? Tanong ni Leo. Hanggang sa marinig ang daing ng tiyahin. Arnulfo, yung kamangyan, magpausok na kayo. Ano pa bang hinihintay niyo? Sumasakit na ang tiyan ko. Wika ni Tia Soledad na tila nahihirapan na sa sakit na nararamdaman. Inilagay ng tiyuhin ang 4 na palayok na may lamang kamangyan sa 4 na sulok ng bahay. Nakita din ni Leo ang mga nakasabit na patalim sa bintana at ang nakabaliktad na walis sa pintuan. Sa isip ng binata, napaka mapamahiin talaga ng tiyahin dahil sa daming nakita na kakaiba sa tahanan. Salaming nakataob, walis na nakabaliktad sa pintuan, uluhan ng katre na nakatapat sa direksyon ng pintuan at marami pang iba. Tio, bakit may mga nakasabit kayong patalim sa mga bintana at pintuan? Ano po bang meron? Tanong ni Leo. Mga pangontra iho, para hindi magawang pumasok na mga nilalang na kagaya ng aswang na nasa labas. Mas pinapalakas nito ang bisa ng walis tingting na nakatayong pabaliktad sa pintuan. Kung mapapansin mo, may kisame na din ang bahay. Hanggat maaari,
Gusto kong maprotektahan ang tiyahin mo, pati na rin ang anak ko sa lahat ng paraan na alam namin. Hindi bale na magmukha kaming nasisiraan ng bait sa mata ng ibang tao. Ang mahalaga, ligtas ang mag-ina ko. Wika ni Tio Arnulfo. Napansin naman ni Leo ang kakaibang lungkot sa mukha ng Chewin habang nagpapaliwanag sa kanya. Walang kapaguran ang mga aswang na nasa labas. Maya't maya itong nagpapalipat ng dinadapuan. Minsan nasa may dayap, lilipat sa talisay, maglalakad sa harapan ng bakuran. Naririnig din nila ang mga paa nito na tila hinihila habang naglalakad. Ngunit nasanay na lang din si Tio Arnulfo at Tia Soledad sa mga ito. Matapos masigurado ang lahat, tumabi na si Tio Arnulfo sa asawa. Sinabihan niya na si Leo na matulog sa kwarto. Matulog ka na, Leo. Walang gagawin niyang mga aswag. Mamaya aalis na yan. Sinusubukan lang nila ang mga proteksyon at pananggalang na meron ng tahanan. Nagbabaka sakali kung makakalusot. Wika ni Tio Arnulfo habang nakaiga. Kinaumagahan. Maagang pumunta sa taniman ng Tio, habang si Leo naman ang naiwan kasama ang tiyahin. Kinuha na ni Leo ang pagkakataon para matanong ang tiyahin tungkol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Tia, huwag niyo po sanang mamasamain pero napansin ko po. Tuwing may kwento si Tio tungkol sa mga aswang at mga pamahiin, bigla siyang may naaalala. Hindi ko mapinta yung lungkot sa mukha niya. Marami na po akong nakasalamuhang tao. Alam ko po sa mukha pa lang ni Tio, meron po siyang malalim na pinagdaanan. Ano po kaya yun, Tia? Tanong ni Leo. Hindi ko akalaing pati yon mapapansin mo . Maupo ka muna. Medyo mahaba ang kwento tungkol dyan. Alam mo, Leo, hindi ako ang unang asawa ni Tio Arnulfo mo. 5 taon bago kami magkakilala, may asawa't anak na yan. Doon pa sila nakatira sa Karatig Baryo. Ayon sa kwento ng tiyuhin mo, isang gabi daw habang pauwi siya mula sa inuman, nakarinig siya ng mga paniki, lumilipad daw sa paligid. Akala niya paniki lang, kaya hindi niya pinansin . Nagpatuloy, naglakad pa din. Hindi niya akalain, sinusundan na pala siya ng aswang mula dun sa inumang pinuntahan niya. Naamoy ng mga aswang na buntis ang asawa. Pagka-uwi ng bahay, nakatulog dahil sa kalasingan. Ang kasama niya doon yung asawa niyang buntis. Isa niyang anak na lalaki na nasa 5 taon. Kapatid niyang babae na umaalalay sa asawa niya. Dahil sa alak, wala sa sarili. Wala ding pakialam sa paligid. Napasok ng aswang yung bahay nila. Walang habas na pinatay yung kapatid niyang humarang sa buntis. Pati na din yung batang anak nila. Yung panghuli, yung asawa niya. Siya lang ang nakaligtas dahil humarang sa pinto ng kwarto nila yung asawa niyang buntis . Hindi na nag-abala yung aswang na tignan pa yung loob. Pagkagising ni Tio Arnulfo mo, wakwak yung tiyan ng asawa. Wala na rin yung 5 taong anak. Yung kapatid niya, puro kalmot, may kagat sa leeg. Halos mabaliw siya ng mga oras na yon. Kung hindi pa kinuha ng kamag-anak, hindi ko naman siya makikilala. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng pamahiin at pangontrang natanong niya sa iba't ibang tao, ginagawa niya dito sa bahay para makasiguradong hindi makakapasok yung aswang. Akala ko naman na hanggang sa ngayon naaalala pa niya ang pamilya niya. Sino ba namang hindi? Sa isang iglap, 4 sa mga mahal niya sa buhay ang namatay. Hindi din namin nakilala ng tiyuhin mo kung sino ba yung aswang na may gawa nun sa pamilya niya. Madami sila sa inuman Pero sigurado siya, isa sa mga naroon ng salarin. Kaya ikaw, sumunod ka na lang sa tiyuhin mo kapag meron siyang sinasabi sa'yo.
Gusto lang niyang ligtas tayo at hindi na maulit pa yung mga nangyari. Kahit nga nung hindi pa ako buntis, nagkukumadrona pa ako sa mga karatig baryo. Palagi akong sinasama ni Arnulfo. Nakatulong din naman siya Halos lahat ng pinupuntahan naming buntis, pinapayuhan niya sa mga pangontrang alam niya para makaiwas sa kapamakan ng pamilya. Pagpapaliwanag ni Tia Soledad. Dahil sa nalaman, nahabag naman si Leo. Walang kapantayang lungkot na dinanas niyang tiyuhin at milagro na nagawa pa nitong makabangon sa pagkalugmok. Tia, di ba ho? Ang sabi naman nasa lahi naman natin ang pagiging albularyo mula sa mga ninuno natin. Alam po ba yun ni Tio? Di ba, kaya nyo namang kontrahin yung mga aswang na yan? Sila tatay po, maraming kwento sa akin Ang bunga kala ko mga kwentong pambata lang. Pati nga yung aswang na yan Ayokong paniwalaan nung sinasabi sa akin nila tatay. Wika ni Leo. Hindi lingid sa kalaman ni Leo ang mga sabi-sabi na may dugo silang albularyo. Pero para sa kanya noon, kwentong bayan lang ito at kung magkatotoo man, mga ordinaryong manggagamot lang ang albularyo, kakaiba lang ang pamamaraan sa panggagamot. Alam niya, pero dahil siya ang padre de pamilya, kailangan ko magtiwala sa kanya at hayaang protektahan kami. Itaguyod ang pamilya. Baka pag pinangunahan ko siya, mas lalong mawala ang tiwala niya sa sarili. Kaya nga kahit mahirap, pananggalang lang sa anak namin ang ginagawa ko. Ang lahat nakadepende sa kanya kung paano niya kami poprotektahan. Wika ng tiyahin. Naunawaan naman ni Leo ang punto ng tiyahin. Kailangan maibalik ni Tio Arnulfo ang tiwala sa sarili. Mangyayari ito kung maayos niyang maitataguyod ang sariling pamilya. Dahil dito mas lalong humanga si Leo sa mag-asawa. Nakikita niya na mahal nila ang isa't isa. Hindi nila namalaya na tanghali na pala dahil masyadong seryoso ang usapan. Kagad nang kumilos si Tia Soledad at naganda ng makakain. Maya-maya lang darating na rin si Tio Arnulfo. Nagmamadaling pumasok sa tahanan si Aling Simang na ikinagulat naman ni Leo. Soledad, magmadali ka. Magsara kayo ng pinto at bintana. Huwag na huwag niyo bubuksan ang kakatok. Mukhang kayo ang pakay nila. Wika ni Aling Simang na balisa ang muka. Bakit po? Ano ho bang nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Tia Soledad. May nakakita kay Macario sa bukana ng barya. Nag-iikot sa mga kabahayan. Nag-utos na ako sa anak ko na sunduin si Arnulfo sa taniman. Pero sa ngayon, sasamahan ko na muna kayo hanggang makarating ang asawa mo. Mahirap na. Mukhang naghahanap na naman siya ng buntis na mabibiktima. Wika ni Aling Simang. Si Aling Simang ay dati ding manggagamot at kumadrona. Pero dahil matanda na at bulag na ang isang mata, minarapat na nitong magpahinga nang dumating sa baryo si Tia Soledad. Si Macario naman ang tanyag na aswang sa bayan. Sa tuwing makikita ito sa isang lugar, siguradong may masamang mangyayari. Kagad sinara ni Leo ang bintana at pintuan, sunod sa utos ng matandang kumadrona. Makikita sa muka ni Nanay Simang ang pagkabahala. Nanatili namang kalmado si Tia Soledad. Tia, ano pong gagawin natin? Paano kung bigla tayong pasukin? Tanong ni Leo. Ang binatang hindi naniniwala sa mga pamahiin, pangontra at mga aswang. Ngayon siya ang nag-aalala sa kaligtasan ng tiyahin. Kumalma ka, Leo. Napakaaga para matakot. Hindi yan aatake sa loob ng bahay sa ganitong oras. Nag-iikot lang yan. Nagmamarka. Wika ni Tio Soledad.
Napatanong naman si Leo kung bakit takot ang kasama nilang matanda. Iniiwasan lang ni Aling Simang ang mamarkana ko ng aswang. Sa oras na magawa niya yon, hindi niya na ako tatantanan hanggang sa makuha niya ang bata sa sinapupunan ko. Kaya ikaw kumalma ka. Baka mas mauna ka pang himatayin sa takot eh. Wika ng tiyahin. Ilang sandali lang. Naroon na sa lugar ang lalaking tinatawag nilang Macario. Malaking tao ito at may kaitiman. Mahaba, kulot ang buhok. Mahaba din na makuko. Maging ang ibang residente, nagsarahan na ng tahanan sa sobrang takot. Hindi may kakaila ang kakaibang presensya ng lalaki. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa matapat sa tahanan nila Tia Soledad. Kung hindi ako nagkakamali, dito nakatira si Arnulfo. Ang bango. May buntis. Wika ni Macario. Papasok sana ito ng tahanan, pero biglang dumating si Arnulfo. Wala ka mapapala sa bahay ko, Macario. Ang mabuti pa, umalis ka dito bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Wika ni Arnulfo. Galit ang mukha nito. Nakaamba ang hawak na kalis. Kagad niya itong iginuwit sa lupa at may binitawang orasyon sa patalim. Huwag ka masyadong agresibo, Arnulfo. Namamasyal lang ako eh. Hindi mo na kailangang ilabas yung laruan mo. Bueno, magandang araw sa'yo. Siguradong magkikita tayo uli. Wika ni Macario. Matapos magsalita, naglakad na ito papalayo sa lugar at pumasok sa masukal na kakauyan. Habang si Arnulfo naman, nanginginig sa galit na ibinalik sa lagayan ng kalis. Sa oras na bumalik ka pa dito, ulo mo ang gugulong sa lupa. Wika ni Tio Arnulfo. Nang kumalma ang sarili, naglakad na ito papasok ng tahanan. Ako to. Pwede nyo nang buksan ang pintuan. Kagad namang binuksan ni Leo ang pinto. Kumusta ang pakikipag-usap mo kay Macario? Sa tingin mo ba, kaya mo siyang labanan? Tanong ni Tia Soledad. Kung siya lang naman, sigurado kung kakayanin ko. Medyo madugo pero makakaisip ako ng paraan para magawi ang aswang na yon. Ayos lang ba kayo dito, Aling Simang? Maraming salamat po sa agarang pagtawag sa akin . May utang po ako sa inyo. Tugon ng chewin. Inabutan nito ng maiinom ni Soledad. Ay nako, wala yon, Arnulfo. Sino ba naman ang magtutulungan, di ba? At saka, hindi ko hahayaan na mapahamak ang nag-iisang kumadron na dito. O siya, mauna na ako't naiwan ko ang sinasaing ko sa bahay. Huwag niyo masyadong pagkapihin ang pamangkin niyo, ha? Ay baka kung anong mangyari. Nerbiyoso. Wika ng matanda. Tumawa pa ito nang tumingin kay Leo. Buong sandaling tinignan ng binata ang panginginig at pamumutla ng tiwin. Matapang yan, Aling Simang. Baka nasobrahan lang sa pagkasabik sa aksyon kaya nagkaganyan. Hayaan nyo, tuturuan ko ng kaunting kalaban. Tugon ni Tio Arnulfo. Nang makalabas sa bahay ang matanda, saka lamang naalala ni Tia Soledad ang niluluto. Hey nako, mukhang pritong adobong ulam natin ngayon . Wika ni Tio Arnulfo. Masayang kumain ng tatlo, habang si Leo naman hindi pa rin maalis sa isipan ang mukha ni Macario nang masilip niya ito sa labas ng tahanan. Naalala niya yung huling nakalaban. Parehong matipuno ang katawan,
Kita sa muka na handang pumatay ng tao nang walang pagdadalawang isip. Wag mo na masyadong isipin yon, Leo. Si Tio Arnulfo mo ang bahala sa atin. Wala kang dapat ipangamba. Sapat ang mga kaalaman niya at kakayahan para kay Macario. Wika ni Tia Soledad. Malaki ang tiwala sa kanya ng asawa. Kung gusto mo, Leo, pwede kitang turuan ng ilang paraan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan lang na mas mautak at madiskarte ka sa kanila. Sa oras na nasaan yung aswang na sila, natatabo na ng pagkauhaw sa dugo ang pag-iisip at diskarte. Mas nilulukob sila ng karahasan at pagnanais na mapatay kagad ang kalaban. Doon tayo lumalamang, kaya kailangan mong panatiliing kalmado ang isipan mo. Sa kwento ni Bayaw, wala ka daw inuurungan. Sanggano ka daw sa lugar nyo Siguradong makakaya mong labanan ng mga aswang na yan. Huwag ka lang pangungunahan ng takot. Wika ni Tio Arnulfo. Lumipas ang maghapon na wala namang kakaibang nangyari sa baryo. Pero pagkagat ng dilim, doon nag-umpisang maging kakaiba ang paligid. Dagdag pa ang gabi-gabing makapal na hamog sa lugar. Dahil sa bundok nakatira, panay kakauyan ang nakapaligid sa kanila. Madalas na nagkakaroon ng hamog dahil sa pagbaba ng temperatura sa lugar. Nang gabing iyon, inaasahan na ng mga taga roon ang posibilidad na babalik si Macario. Nagsindi na ng sulo ang mga residente sa lugar. Leo, lalamig yang sa labat mo, inumin mo na nang makatulog ka. Talo mo pa yung mga anak. Wika ni Tia Soledad. Hindi niya maiwasang biruin ang pamangkin dahil hindi ito kumakalma. Lingid sa kalma ng tiyahin, sinusumpong lang talaga ng pagiging marahas si Leo dahil sa labis ng panggigigil kay Macario. Ugali ito ng binata na labis na kinakatakutan ng mga nakakakilala sa kanya. Sa oras na magkaroon ito ng punteryang tao, mas masahol pa siya sa aswang. Mahirap pigilan. Ito ang bersyon ni Leo na nais niyang mawala sa kanya. Sa lahat ng karahasan, wala namang kahihinatnan na maganda ang ganitong pag-uugali. Subalit sa pagkakataong ito, iba na ang usapan dahil aswang na ang makakalaban niya ng mga sandaling iyon. Leo, kailangan nating maganda. Mukhang tinotoo ni Macario ang banta niya na babalikan tayo. Wika ni Tio Arnulfo. Namataan nito ang nilalang na nagpapalipat-lipat sa damuhan sa likod ng tahanan. Inihanda na ng tiyuhi ng sandata ang kalis na nagawa niyang matanggap mula sa lolo ni Leo. Habang ang binata naman, kumuha ng 2 itak at hinawakan sa magkabilang kamay. Si Tia Soledad, naroon lang sa sala at nakaupo, umiinom ng salabat at pinagmamasdan ang magtiyuhin. Sarado na ba ang lahat ng bintana at pintuan? Soledad, siguraduhin mong dito ka lang sa sala. Susubukin kong labasin si Macario. Hindi niya pinakinggan ang babala ko sa kanya. Huli na para pagsisiyan pa niyang pagpunta sa baryo natin. Wika ni Tio Arnulfo. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Sigurado na mas mautak yan kumpara sa ibang aswang. Tugon ni Tia Soledad. Huwag ka mag-alala, Tio. Nasa likod mo ko. Sa oras na makakita ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong gugulong ang ulo ng aswang na yan. Wika ni Leo. Labis ang tiwala ng magtiyuhin na magagawa nilang matapos ang pag-asik ng lagim ni Macario ng gabing iyon. May napakalaking anino na tumakip sa sinag ng buwan. Sa harap mismo ng tahanan,
lantarang lumapag ang aswang. Kaagad itong sinugod ni Tio Arnulfo, pero maliksi ang aswang. Nakaiwas sa atake niya. Hindi lamang iyon ang kayang gawin ni Tio Arnulfo. Maliksi ito na tila handa sa ganitong pagkakataon. Tumama sa braso ng aswang ang kalis na labis ininda ng nilalang. Kaagad itong napalipad sa pag-iwas sa susunod na atake. Kasalukuyan namang nakamasid si Leo mula sa pintuan ng tahanan. Nagsisilbi itong bantay para sa tiyahin. Suporta naman sa tiyuhin kung may pagkakataon. Patuloy sa pag-inom ng salabat si Tia Soledad. Nakikiramdam sa mga nagaganap sa labas. Ilang minuto pang lumipas. Pareho ng pagod ang aswang. Namangha si Leo. Kahit lumilipad ang aswang, kaya ni Tio Arnulfo na makipagsabayan at makaiwas sa mga atake ng nilalang. Muling sumugod ang aswang. Nagkaroon ng pagkakataon si Tio Arnulfo. Nahawakan niya sa pakpak yung nilalang. Sa isang iglap, gumulong ang ulo nito sa lupa habang nangingisay pa ang katawan. Hanggang dyan lang pala ang kaya mong salot ka eh. Napakahina mo. Wika ni Tio Arnulfo habang pinupulot ang ulo ng aswang. Pero biglang napasigaw si Leo. Mabilis na kumilos. Sinalakay ang isa pang aswang na aatake sana sa tiyuhin. Pinagsasaksak ng binata ang aswang. Winasiwas nito ang itak na hawak sa magkabilang kamay hanggang sa nagkakagutay-gutay ang katawan nito. Pero nang tignan nila ang mukha ng dalawang aswang, hindi ito si Macario. Ilang sandali pa muling nakarinig ng paglipad at pagtawa ang magtiyuhin. Leo, bumalik ka sa bahay. Bantayan mo ang tiyahin mo. Iba ang pakiramdam ko. Mukhang pinaghandaan tayo ni Macario. Kagad itong ginawa ni Leo. Dalawang aswang ang lumapag sa harapan ni Tio Arnulfo. Sa tingin ni Leo, pinapagod ng dalawang aswang ang tiyuhin. Sumalakay na si Macario. Tama ang tiyahin nito. Mas matalinong aswang si Macario kumpara sa ibang mga kalahi. Sigurado siyang mahihirapan ang tiyuhin ng mga sandaling iyon. Pero kailangan niyang sundin ang utos na bantayan ng tiyahin. Maaaring patibong lang ang mga pagsalakay ng aswang at sa oras na mawala ang atensyon, saka pa lamang aatake si Macario sa totoong pakay. Matindi ang paglalaban ng tatlo. Hindi nagpatalo si Tio Arnulfo at buong sikap na nilabanan ang mga aswang. Bagamat may mga kabaryo, wala naman silang kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Leo, siguraduhin mong nabantayan mo ang tiyahin mo. Huwag mong ipipikit ang mga mata mo. Siguraduhin mong walang makakalapit. Huwag mo hayaang may makapanakit sa mag-ina ko. Wika ng tiyuhin. Pakiramdam ni Leo, nanghihina at tila habili na ang mga binitawan nitong salita. Nagawa pang mapatay ni Tio Arnulfo ang isa sa dalawang aswang. Pero bumaon sa kaliwang binti niya ang ngipin ng isa pa bago niya ito mapugutan ng ulo. Namanhid ang paa nito at nadapa. "Tio, ayos ka lang ba?" tanong ni Leo. Tatakbo sana ito para alalayan ng tiyuhin. Huwag mong iiwanan ng tiyahin mo. Diyan ka lang! Wika ni Tio Arnulfo. Hanggang mula sa bubong, lumundag si Macario na kanina pa pala nanonood sa laban. Iniintay lang na humina na si Arnulfo. Magaling kang makipaglaban, Arnulfo. Pero hindi sapat para matalo ako. Siguro, kung hindi ka lasing nung nakalipas na 7 taon, nagawa mong iligtas ang pamilya mo. Kung narinig mo lang sana ang pagsigaw ng asawa mo, pati na din ang kapatid mo.
Yung anak mo, walang kasing sarap. Kaya nga binalikan kita eh. Madaling mapatay ang pamilya mo. Gumawa ka lang ng gumawa ng pamilya. Ako nang bahalang pumatay sa kanila. Wika ni Macario. Abot langit ang pagsumpa ni Arnulfo sa aswang. Ito ang parehong nilalang na pumatay din sa kanyang pamilya at gustong patayin ng panibagong pamilya. Pilit na bumangon si Tio Arnulfo pero kumalat na ang laso ng aswang. Namanhid ang kalahati ng katawan. Paralisado ito. Walang magawa ang tiyuhin kung hindi ang sumigaw. Leo, protektahan mo ang mag-ina ko. Huwag mo hahayaang makapasok ang salot na aswang sa pamamahay natin. Wika ni Tio Arnulfo. Biglang humarap si Macario sa binata at ngumisi. Marahan itong papalapit sa kanya. Hindi naman nagsayang ng oras si Leo at sinugod ang aswang. Tinandaan niya ang sinabi ng tiyuhin na panatiliing kalmado ang sarili para makapag-isip ng diskarte. Maliksi ang aswang pero kaya itong sabayan ni Leo. Tila likas sa binata ang kakayahan pero malayo ang lakas sa kanya ni Macario. Nang tumama sa katawan ni Leo ang suntok ni Macario, napalo dito sa lupa at sumuka ng tugo. Magaling ha? Pwede na. Pero hindi ka sasapat sa akin. Iba ang lakas sa pakikipagsuntukan kumpara sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Dahil sa narinig, tumaas ang tensyon ni Leo. Bumalik ang masamang pag-uugali nito. Ang pagdanais na patayin kung sino man ang pinupunterya. Bagyang napatra si Macario dahil nakaramdam ng panganib sa titig ni Leo. Bumilis ang kilos ng binata. Nahirapan si Macario na maiwasan ang sunod-sunod na taga ni Leo. Ilang sandali pa, tumama sa mukha niya ang malakas na paghataw ni Leo. Hindi naman tumigil ang binata. Paulit-ulit na hinataw ng patalim ang tiyan ng aswang. Napalundag naman ito sa bubungan. Ang buong akala ni Tio Arnulfo ay nakalamang na sila. Muling nagbago ang itsura ni Macario. Bumaliktad ang sitwasyon. Sa isang iglap, nasa harapan na ni Leo ang mukha ni Macario. Buong puwersa siyang binalibag ng aswang. Sinong mag-aakala? Isang dayo. Gagamitan ko ng ganitong uri ng anyo. Maswerte ka, bata. Tignan mo ang itsura ko bago ka mamatay. Wika ni Macario. Hirap nang tumayo si Leo. Samantalang si Tio Arnulfo naman, sinugatan ng binti. Pilit na piniga palabas ang kamandag ng aswang. Nagawa namang matanggal ni Arnulfo ang ngiping bumaon sa binti at buong lakas na sinugod ang aswang mula sa likod. Pero inundayan siya ng suntok sa mukha ni Macario at kaagad nawalan ng malay. Ngayon, lupaypay ang magtiyuhin sa harapan ng aswang. Magandang pampainit ang pakikipaglaro ko sa inyo bago ko kumain. Arnulfo, maghanap ka uli ng bagong asawa na aanakan. Etong panibago mong mag-ina, ako na ang bahala. Wika ni Macario. Paulit-ulit namang sumigaw si Leo para hindi puntahan ng tiyahin. Napansin naman siya ni Macario. Pagbibigyan niya ang binata, nais na nitong mamatay. Sige, ikaw ang uunahin ko. Tutal nagmamadali ka. Sumugod si Macario. Gamit ang napakatulis na kuko. Ibabaon niya sana sa katawan ni Leo. Nagulat naman ito nang makaiwas ang binata. May hawak itong matulis na kawayan. Ibinaon niya sa binti ng aswang. Ano? Masakit ba? Puro kasalita.
Akala ko pa naman matalino ka. Oo, mukha akong mahina. Pero pag gusto kong pumatay, lahat gagawin ko para makapatay. Wika ni Leo. Iba na ang itsura ng binata. Parang nababaliw na. Bagamat ininda ng aswang ang malalim na sugat sa binti, hinawakan niya si Leo. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng binata na makuha ang kalis ng chewin. Sobrang gaan ito sa pakiramdam na tila wala siyang hawak na patalim. Bagamat nagawang sanggain ni Leo ang atake nito, mabilis namang naubos ang lakas ng binata hanggang sa nawala ng balanse at matumba. Ibabaon na sana ni Macario ang kuko sa binata. Bigla na lang itong hindi nakagalaw. Nanginig ang katawan, bumagsak sa lupa. Tama na, Macario. Oras na para tapusin ang paglalaro niya. Pasensyahan na lang tayo. Wala kang pwedeng patayin sa pamilya ko. Wika ni Tia Soledad. Marami itong lumapit kay Macario. Hindi pa rin makagalaw ang aswang na tila may kung anong nakatali dito. Nagbabanggit ng orasyon si Tia Soledad. Huwag mo nang subukan tanggalin ang orasyon. Hindi ka makakawala. Mamamatay ka na. Wika ni Tia Soledad. Meron siyang dalang matulis na itim na kahoy. Walang pagdadalawang isip niya itong itinarak sa leeg ng aswang. Leo, pagkagising ng tiyuhin mo, hindi niya pwedeng malaman ang ginawa ko. Sabihin mo ikaw ang nakatalo kay Macario. Hindi niya matatanggap na ako ang pumatay sa aswang. Maaasahan ko ba yon? Wika ni Tia Soledad. Opo, Tia. Naiintindihan ko po. Nakakaasa po kayo. Pero Tia, sana hindi niyo na pinatagal. Kaya niyo palang patayin eh. Sana hindi na kami nahirapan. Hindi na kami nasugatan. Pero umaamin po ako, naiintindihan ko. Para din po yun sa kapakanan ni Tio. Maraming salamat po. Inalalayan ng binata ang chewin. Maya-maya pa naglabasan na ang mga kabaryo. Tinulungan ang magtiyahin. Sa pagbuhat kay Tio Arnulfo na wala pa ring malay ng mga oras na yun. Ang ilan naman, itinipon ng mga aswang para masunog, para hindi na pagmulan pa ng takot ng ibang tao. Mabuti naman. Wala na yung Macaryong yan. Dalaga pa lang ako. Naghahasik na ng lagim sa mga buntis yan sa bayan natin. Wika ni Aling Simang. Nagkamalay naman si Tio Arnulfo. Sinunod ni Leo ang sinabi ng chewin. Labis naman ang pagpapasalamat nito sa pamangkin sa pagligtas sa mag-ina. Naunawaan ni Leo na ayaw lang ng tiyahin na muling manliit ang pagtingin ni Tio Arnulfo sa sarili. Wala po yun, Tio. Mabuti na lang naturuan niyo ako ng konting diskarte sa pakikipaglaban sa aswang. Nagamit ko nung nakipaglaban ako kay Macario. Nanatili si Leo sa baryo hanggang sa mga anak si Tia Soledad. Kumalat din sa bayan ang ginawang pagpaslang ng binata sa bantog na aswang. Nagkaroon ng kapayapaan ang mga taga roon. Malaki ang pasasalamat nila kay Leo sa pag-aakalang ito ang pumatay sa aswang. Pero sa isipan ni Leo, malaki ang pagpapasalamat niya kay Tia Soledad. Mabuti ang puso nito. Tunay na mahal ang asawa. Gagawin ng lahat para sa ikabubuti ng pamilya. Ang Ninuno.